Itago niyo na lang ako sa pangalang Kat. Nangyari tong story ko noong 1993 during our retreat sa loob ng St. Vincent Seminary. May kasama akong natutulog sa loob ng bedroom. Sa bawat room kasi, hanggang 2 lang ang pwedeng matulog. Hiwalay din yung rooms para sa mga girls at para sa mga boys. Nagising kami ng roommate ko around 12 midnight kasi maingay sa labas. Akala namin nagpa-party na yung iba naming classmates. So, lumabas kami ng roommate ko para nga mag-usisa. Paglabas ng room namin, walang katao-tao sa labas, nawala pati yung ingay. So, naisipan na naming bumalik sa kwarto namin. Pagpasok namin sa room, bumalik yung ingay na narinig namin kanina. Dahil sa sobrang takot, pareho kaming nahimatay ng roommate ko. Kinabukasan, umuwi na kami ng roommate ko at hindi na namin tinapos ang retreat. Magandang araw at gabi sa lahat po na nakikinig ng inyong channel, Miss Marie. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ping. Nangyari tong story ko during our retreat somewhere in Novaliches. Meron kaming activity noon na tinatawag na Circle of Love. Nakaupo ako malapit sa glass wall near the garden na nasa labasan. Madilim sa labas at halos wala akong makita. Habang ginagawa namin yung activity, may narinig akong sound. Tinanong ko yung katabi ko kung may naririnig ba siyang tunog na nanggagaling sa labas. Ang sabi niya sa akin, wala naman daw siyang naririnig. Natakot ako, Ma'am Marie, kasi na-realize ko na ako lang pala ang nakakarinig ng sound na yon. Mas lalo pa ako natakot kasi papalapit na yung tunog na naririnig ko. Tapos, naisipan kong sumilip dun sa glass wall. May napansing akong nakalutang sa dilim na kulay puti. Hindi ako sure kung white lady yon, basta puti eh. Paikot-ikot lang siya dun sa garden. Takot na takot ako, Ma'am Marie. Hindi na nga ako makagalaw. Hanggang sa makita na rin ng classmate kong may third eye ang nakikita ko. So, pareho kaming sumigaw ng classmate ko. Natakot lahat ng mga kaklase namin nung sinabi namin sa kanila kung anong nakita namin sa labas. Di na namin natapos yung activity. Dahil sa sobrang takot, marami kaming nagstay sa iisang kwarto. Itago niyo na lang ako sa pangalang Shaf. Ang mga kwento na i-share ko sa inyo ay ang mga experiences namin during our retreat in the early 2000s. Hindi naman siya masyadong nakakatakot pero sana magustuhan nyo. Umattend kami ng silent retreat na sponsored ng school namin. Siyempre dahil nga silent retreat, tahimik kaming lahat. Di kami pwede makipag-usap throughout the day. At saka may kanya-kanya kaming kwarto. Doon sa Tagaytay, dinaos yung retreat namin. Di naman talaga luma yung place. Sa katunayan, doon pa nga kami nagstay sa bagong tayong annex. Bago kami makarating sa mga kwarto namin, meron muna kaming dadaan ng hallway na may marami ding kwarto. Minsan dumaan ako mag-isa sa hallway. May narinig akong katok sa isang room. Tawagin na natin siyang room number 7. Nung una, inakala ko na hangin lang, so hindi ko pinansin. Pero nung dumaan na naman ako mag-isa sa hallway, narinig ko na naman yung 3 katok. Sa palagay ko, hindi na hangin yun. Hindi na ulit ako dumaan sa hallway na yon since then. Dumadaan na ako sa ibang ruta kahit mas malayo. Hindi ko sinabi sa mga kaklase ko yung nangyari kasi nga baka pati sila ay matakot din. Nung huling araw ng retreat namin, nakita pa namin yung mga housekeepers na naglilinis ng mga room sa hallway. Kasama na nilang nililinis yung room number 7. Tinanong ko yung mga housekeepers kung may nag-occupy ba ng room number 7 kaya nila nililinis. Ang sabi nila, hindi daw.
Wala daw nag-occupy ng room sa hallway pati room number 7. Mga ilang linggo na. Trabaho lang daw nila linisin yun periodically. Nung nakauwi na kami sa Manila, saka ko kinuwento sa mga classmates ko yung karanasan ko sa hallway. Akala ko nga hindi sila maniniwala. Pero ang di ko inaasahan, may mga kakaibang karanasan din pala sila sa hallway na yon. Isa sa kanila nakaranas ding makarinig ng 3 katok dun sa room number 7. Yung isa ko namang classmate ay may mas nakakatakot na experience. Itago na lang natin siya sa pangalang RJ. Ang sabi ni RJ sa akin, nung dumaan siya sa hallway, bigla na lang nagbukas yung room number 7. At nung tumingin siya sa loob ng room, wala naman daw katao-tao at sarado pati ang mga bintana. Dahil sa takot, tumakbo siya papalayo at di na muli siyang dumaan sa hallway na yon. Ang pangalawang story ko naman ay experience naman ng girl classmate ko na itago natin sa pangalang Juliana. Kung kaming mga boys ay may kakaibang experience sa hallway, si Juliana naman ay iba ang experience. Naikwento sa amin to ni Juliana nung narinig namin siyang nagtanong-tanong kung meron daw ba sa mga girl classmates niya ang umiyak during the silent retreat. Sinabi ng mga classmates niya na wala naman daw umiyak sa kanila nung nasa Tagaytay pa sila. Nangilabot si Juliana sa narinig. Since narinig namin siya nagtatanong, nag-usisa na rin kami at tinanong namin siya kung ano bang karanasan niya during our retreat sa Tagaytay. Kinuwento sa amin ni Juliana kung ano ang weird experience niya. Around 1 in the morning, nagising si Juliana dahil may narinig siyang babaeng umiiyak sa labas ng pintuan niya. Noong una hindi niya pinapansin, pero hindi pa rin tumitigil ang pag-iyak, kaya naisipan niyang buksan ang pinto para silipin kung sino yung nasa labas ng pintuan niya. Wala naman siyang nakita at tumigil na rin yung naririnig niyang pag-iyak. Pero pagkasara niya ng pintuan, narinig na naman niya ang pag-iyak ng babae sa labas. Natakot talaga siya, kaya nagtalokbong siya ng kumot hanggang sa siya ay makatulog. Magandang araw at gabi po sa inyo, Ma'am Marie, at sa lahat na nakikinig ng inyong channel. Ang mga stories na i-share ko po dito sa channel na ito ay base sa karanasan ko at karanasan ng mga classmates ko during our retreat somewhere in Tagaytay City. Ang unang story ay based sa experience ng classmate ko na itago natin sa pangalang Rhea. Nagpunta ng comfort room si Rhea. Pagpasok niya, na-realize niya na mag-isa lang siya dun sa loob dahil nga sobrang tahimik. Pagka-flush niya ng toilet, nagpunta siya sa lababo para mag-wash ng kanyang mukha. After niyang maghugas, biglang nag-flush na naman yung toilet. Dahil alam niya mag-isa lang siya sa comfort room, tumakbo siya palabas ng CR. After that, hindi na siya ulit nag-restroom mag-isa. Ang pangalawa kong story ay nangyari after our confession sa loob ng session hall. Yung mga nag-iintay ng turn nila sa confession ay nagre-review naman for exams. Periodical exams kasi the following day. Nung natapos na yung confession, pumunta na lahat ng students sa mess hall sa baba. Naalala nung classmate kong itago natin sa pangalang Sandy na naiwan pala niya yung libro niya doon sa loob ng session hall. Bumalik siya doon sa session hall para balikan nga niya yung libro niya. Since nakaupo siya kanina malapit sa door, di na siya nag-bother buksan ang ilaw. Pagkabukas niya ng door, may nakita siyang monoblock chair na nag-slide sa floor, although walang katao-tao sa loob ng room. Ang ginawa ni Sandy, kinuha niya agad ang libro niya at kumaripas siya ng takbo papunta sa mess hall. Ang pangatlong story ko naman ay nangyari ulit sa session hall. Meron kaming open forum during that time. Since circular position kami, nakaharap kami sa iba't ibang parts ng session hall. Yung iba naman nakaharap sa may bintana at yung iba naman ay nakapwesto sa may pintuan. May isa akong girl classmate
na nakapwesto dun sa may pintuan. Itago natin siya sa pangalang Donabel. Napansin ko na hindi mapakali si Donabel dun sa pwesto niya. Siguro dahil pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya. So, naisip ni Donabel na tumingin sa pintuan na nasa likuran niya. Pagkatalikod ni Donabel, may nakita siyang babae na nakalutang at may suot na puting damit na nakatingin sa kanya. Dahil alam niyang white lady ang kanyang nakita, nagsisisigaw siya at nag-iiyak. Sinubukan siyang pakalmahin ng mga kaklase niya. Tiningnan nila yung pintuan, pero wala naman silang nakitang babaeng nakalutang. Credits din po kina Katkat, Ping, Plains and Prince, and Shaft ng Pinoy Exchange Forum.